Welcome back dito sa channel natin. Sunod-sunod nga ang announcement ng San Miguel Corporation pati na ng Department of Transportation na inaasahan na nga na matutuloy na ang partial operations ng MRT-7 sa December 2025. Kaya naman magbibigay na tayo ng pinaka-latest na update sa mga bagong stations ng MRT-7. Andito pala tayo sa ginagawa na bagong University Avenue Station. After ng ilang years na delayed ang construction dito sa University Avenue Station, finally may progress na rin ang bagong station na itatayo dito. Underground ang University Avenue Station. Sa ngayon hindi pa natin alam kung ano magiging disenyo ng istasyon na ito. Kung magiging fully underground ba yung concourse level at ang platform level, o di kaya yung platform lang ang nasa underground at magtatayo ng above ground structure. Last year ay isinara na nga ang mga commercial complex dito sa may Philcoa. I-demolish na yan at magkakaroon nga ng entrance exit dyan sa location kung saan nakatayo ang commercial complex. Ongoing din ang project ng Quezon City Local Government ang pagtatayo ng mga bagong waiting shed sa kahabaan ng Commonwealth. So ayun guys, papalitan na nga yung dating waiting shed dito sa may Philcoa at pati na sa iba pa mga lugar dito sa Commonwealth. Andito naman tayo ngayon sa loob ng Quezon City Circle. Ito na ang latest na progress sa ginagawa ng bagong station dito. Nasa underground ang Quezon City Memorial Circle Station at yung mga entrance exit lang ang makikita natin dito sa above ground. Hindi pinayagan ng Quezon City Local Government na magtayo ang San Miguel Corporation ng mataas na building na may ilang floors dito sa above ground. Kaya naman yung entrance exit lang ang makikita natin dito. Kung ikukumpara natin, parang Katipunan Station ng LRT Line 2, kung saan ang mga entrance exit lang ang makikita natin sa taas at ang station ay nasa underground. Yung isang entrance exit ay itatayo pa lang dito sa unahan.
Puntahan naman natin yung iba pang ginagawa ng mga station. Sa wakas, after ng ilang taon, tinanggal na yung mga tren ng MRT-7 na nakatambay dito. Nilipat na yung mga tren doon sa depot. Andito na tayo sa ginagawa na Tandang Sora Station. Ito na ang latest na progress sa ginagawang mga hagdanan dito sa gilid. Para sa mga hindi pa nakakaalam, magiging parang ramp ang style ng mga hagdanan ng mga MRT-7 station. Mapapansin naman natin na iba ang disenyo ng Tandang Sora Station. Ipinasilip na nga ng San Miguel Corporation pati na ng Department of Transportation ang itsura ng MRT-7 station sa loob. Isa pa sa mapapansin natin, mahaba ang mga station ng MRT-7. Medyo inibangan ng San Miguel Corporation ang disenyo ng kanilang mga hagdanan. Dinisenyo nila ito na parang ramp para maging PWD friendly, pati na rin sa mga senior citizens. Yun nga lang, parang mahaba yung lalakarin mo. Lahat ng station, ganyan yung style ng mga hagdanan. Siguro naman magkakaroon din ng elevator at escalator. Andito naman tayo sa Don Antonio Station. Ganito ang disenyo ng karamihan sa mga station ng MRT-7. Dito rin sa tapat ng Evergotesco may ginagawa din na bagong waiting shed nasa Kayan at Babaan. So ayun guys, mukhang buo na ang station building ng Don Antonio Station.
Kung titingnan natin itong latest na progress, kahit paano gumanda na ang Don Antonio Station. Pero dinowngrade pa rin ang disenyo nito kumpara sa mga nauna na inilabas na mga design ng station noon. Kaya nga wag na kayong umasa na magiging world class ang Bulacan Airport at ngayon pa lang ay downgraded na rin ang disenyo ng airport na yon. Dito sa gilid, ginagawa na rin yung hagdanan. Ayon nga pala sa latest update ng San Miguel Corporation, 12 lang na mga station ang magiging partially operational sa December 2025. Mula sa North Avenue hanggang sa Sacred Heart Station sa Quezon City. Ang ika-13 na station ang Tala sa North Caloocan, inaasahan naman na magiging operational sa 2026 at ang pinakadulong station ay nagkaroon nga ng delay at hindi pa masimulan dahil nga sa issue sa right of way. Nag-request pala ang local government ng San Jose del Monte, Bulacan na ibahin ang ruta sa station na itatayo doon. Kaya naman pag-aaralan pa ng San Miguel Corporation kung saan idadaan ang bagong ruta ng San Jose del Monte Station. Andito na pala tayo sa ginagawa na Batasan Station at ito na ang pinaka-latest na progress. Ang station na ito ang isa sa pinakamalawak na estasyon ng MRT-7. Buo na rin ang station building ng Batasan Station at ginagawa na rin yung hagdanan sa magkabilang side. So ayan guys, sinabutan na tayo ng ulan. Napaka-unpredictable na ng weather natin dahil nasa rainy season na nga tayo. Pupuntahan ko pa sana ang Manggahan Station kaso wag na lang, sobrang lakasan ng ulan. Next time na lang tayo mag-update doon. Anong masasabi nyo sa progress ng mga station ng MRT-7? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.